Naka-alerto po ngayon ang mga paliparan sa buong bansa. Yan ay matapos makita na mga pampasabog sa isang nakaparadang sasakyan sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Arestado ang 3 sospek at inaalam ngayon kung ano ang motibo sa natuklasang mga pampasabog. Pinaimbestigahan na rin ito ni Pangulong Aquino sa Department of Justice at sa NBI. Mula sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport sa Pasay, nakatutok live si Emil Sumangil. Emil. Mike, nababahala ang ilan sa ating mga kababayan matapos na mabalita ang may natagpo ang mga di umano'y pampasabog dito sa parking space ng NAIA Terminal 3. Sa likod ng puting Toyota Revo na ito na may plakang WMK129, na-recover ang bawal na paputok na Goodbye Philippines na idinikit sa boteng may lamang gasolina. Nasa open parking space ng Bay 1 ng NAIA Terminal 3 ang sasakyan ng abutan ng NBI Anti-Organized Crime and Transnational Crimes Division kaninang madaling araw. Which resulted in the arrest of 4 persons with IEDs and caliber 38 revolvers, firearms, inside a Revo vehicle. Sa impormasyong nakarating sa PNP Aviation Security Command, alauna na madaling araw ng isagawa ng NBI ang operasyon. Mula sa labasan, sinasabing sinundan ng NBI ang sasakyan hanggang sa makarating sa open parking space area na ito. Sa ngayon, mahigpit na minomonitor ng Special Operations Unit ng PNP Aviation Security Command ang Terminal 3 ng NAIA. Kasunod ng natagpo ang improvised explosive device. I hope this will not create panic sa mga, lalo na sa mga pasahero natin. Inilagay na sa heightened alert ang mga paliparan sa buong bansa. Dito lang, sa mga terminal ng NAIA, dinoble ang police visibility. At ang pag-inspeksyon sa mga bagay at mga pasahero, mas naging masusi sa tulong ng bomb-sniffing dogs. Hindi tuloy maiwasang humaba ang pila ng mga papasok na sasakyan. Karamihan sa mga bibiyaheng kababayan natin na bigla sa balita. Pumutok ba yung bomba? Hindi po pumutok, pero ano po nararamdaman nyo? Natatakot. Aha. Natatakot ako. Kung pumutok yan, maraming maradamay. Takot, siyempre. Uuwi pa ako ng Iloilo. Oo. Ba't ako mamamatay dito pa lang sa Maynila? Dapat huliin nila yung naglagay ng bomba dyan. Pupulungin naman daw ni DOTC Secretary June Abaya ang pamunuan ng NAIA Terminal kaugnay ng nakitang pampasabog. Kung may ganyang incident, ibig sabihin na nagpapakita may kakulangan pa tayo. Dahil yun ang kagadang katanungan ni Pangulo. Dapat hardened infrastructure to. These are public facilities of high national interest. Dapat hindi nangyari yan. Sinisiguro naman daw, Mike, ng Manila International Airport Authority na ligtas ang Terminal 3 at ang lahat ng paliparan sa bansa. Pero pinakamainam daw kung ang publiko makikipagtulungan at magsumbong agad sa mga kinaukulan sa mga sandaling may makita o madama silang pangamba sa kapaligiran. Mike? Alam na ba, Emil, ng mga otoridad kung ano ba yan? Kung ano ang motibo dyan? Terorismo ba yan? Yan ba'y destabilisasyon? O may inabang-ambang mga hindi gagawa ng masama na isang pasahero, yung mga nahuling suspect sa puntong ito, Emil? Alas 3:30 ng hapon kanina, Mike, ay nagsagawa ng isang press conference, ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation sa head office dyan sa Maynila. Pero tumanggi silang idetalye ang naging operasyon ng kanilang mga tauhan kanina madaling araw. Pati na kung ano ang bunubuo ng sinasabing improvised explosive device na nasamsam ng kanilang mga tauhan, tumanggi muna silang magbigay ng detalye ukol dyan. Alas 9 raw bukas ang itinakdang press conference para magbigay sila ng formal na ulat ukol sa naging operasyon nila kanina dito sa Terminal 3, Mike. Hindi rin nila sinabi kung meron ng dati pa na natatanggap na ng impormasyon o tinatawag ng mga intelligence report, hindi lang ang NBI, kundi pati na ang ibang mga otoridad tungkol sa mga ganyang gawain, Emil. Mike, nakausap natin si Chief Superintendent Christopher Lacsa, ang hepe ng PNP Aviation Security Command. Ayon sa kanya, wala silang natatanggap na anumang klaseng intelligence report na magsasabi na may threat o under threat itong mga paliparan sa bansa. Gayunpaman, pagkatapos na masamsam ng NBI yung sinasabi ng mga improvised explosive device na iyan sa parking space ng Terminal 3, nagigpit ng seguridad mula kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito, Mike. Membro daw ng isang grupo yung mga yan, Emil? May binabanggit ang NBI kanina sa press conference na isang grupo ang kanilang matagal na sinusubaybayan. Pero kung sino-sino at anong klaseng grupo ito, tumanggi ang NBI Director na si Attorney Virgilio Mendez na ibigay ang detalye ukol sa anong klaseng personalidad ang mga nasa likod nito, Mike. Maraming salamat, Emil Sumangil.